Hello Libra, salamat sa pagbisita at salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Libra. Kunin niyo lang po kung ano ang nakarelate kayo, tapan niyo yung hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre, merong mga mensahe mula sa cards, maaaring sa deck na ito, or sa deck na ito, lalo na dyan, dahil yan ang oracle card. Universal ang mensahe o advice na ibibigay mula sa oracle card. Okay, core energy mo, Emperor, you could be surrounded by somebody who is very manipulative. Could be manipulative, authoritative, at hawak ka niya sa leeg, although not, syempre hindi literal yon. Hawak ka niya sa leeg in a sense na hindi directly na sinasabi niya sa'yo na, oh, huwag mong gawin yan, bawal yan. Pero pwede din na ganon. Pwede din na gano'n, pero kasi adult na tayo, I'm assuming na yung audience ko ay adult na. So, you have free will na at meron kang kapasidad na sundin kung ano yung tingin mo makabubuti para sa'yo. So, hawak ka sa leeg ng taong nito indirectly, subtle lang, hindi halata, hindi masyadong halata. Yung alam mo yun, pwedeng nagtatampo sila kapag may pagdidesisyonan ka na isang bagay, o kaya nag-iinarte sila kapag wala yung attention mo sa kanila. Pwedeng ganon. Pwede ding clingy. Basta authoritative itong taong to. Yung iba sa inyo, kung estudyante, pwedeng magulang ito. Malakas ang pag-impose nila sa'yo na, "Oh, don't do this, don't do that, you should do this, you should do that." Pwedeng ganon. Pero yun nga, adult na tayo lahat dito. I'm assuming na iyan ay um, tao na malakas ang kapit. Kung hindi powerful. Pwedeng boss mo yan actually eh. Yung alam mo yung hindi ka makapalag. Are you trying to prove yourself sa tao na yan? Trying to prove na you are good enough to be where you are? Good enough na nandiyan ka sa posisyon na yan, you've earned it. Pwede din naman na, I don't know, alam mo itong card na to, this is cheating. Treachery. Clever, cunning way of pwedeng escape. Yung nakikita ko scenario dito, hindi siya ganun kaganda. Pero, pwede din na energies could be interchangeable, ha? Lalo na yung sa mga nagre-react sa reels sa Facebook. It's just a 1 minute clip of this whole thing. I suggest you watch the whole thing. You watch this whole reading para you know the context. Hindi nagre-react tayo sa 1 minute na video lang, no? Kasi sinasabi ko po na energies could be interchangeable. Kung hindi ikaw yun, then hindi para sa'yo yung reading. Kung hindi nag-resonate, okay lang yun. Subscribe ka para maabutan mo yung next na upload. Pwede din na energies could be interchangeable. Sa ngayon, sa reading mo lumabas itong Seven of Swords. This is treachery. Hindi maganda, nasabi ko hindi maganda kasi Libra would want to para mag-sneak. Hindi ko sinasabi na cheater si Libra. Pero pwede din na cheater ka. Pero ang napipick up ko na energy dito, lalo na ito ang nag-umpisa ng reading mo, this is your core energy. Merong taong sumasakal sa'yo. At ikaw, dahil nahihirapan ka na lumabas doon, ang nakikita kong scenario is parang dadayain mo na lang yung way out mo. Sabihin mo na maggagawa ka ng excuse na, kasi kailangan na ako ng nanay ko, ganyan-ganyan, kailangan na ako sa bahay, kailangan ko na umalis. Magsisinungaling ka with a good intention. Yun naman yun kasi. Kayo naman, relax lang. Kung nag-react na agad na, sabi ko na, lulukohin ako ni Libra. Hindi ganun. It's more of, pwedeng oo, lulukohin ka, pero ang intention niya is para makalaya na siya sa'yo. So, pwedeng ikaw yung controlling na yan. Energies could be interchangeable ha, pwedeng ikaw to. Kung cross-watcher ka ni Libra, pwedeng ikaw to. Ikaw yung controlling, ikaw yung humahawak sa leeg ni Libra. So, gagawa siya ng paraan para magsinungaling sa'yo. Hindi para lokohin ka, pero kasi masyado ka ng controlling, hawak mo siya sa leeg, kailangan niya nang kumawala sa'yo. So, magsinungaling siya sa'yo para lang makatakas. So, si Libra ay nasa planning phase na kung paano niya gagawin yon. At parang pinag-aaralan niya na kung paano paparaanan yon. One of the rare instances na white lie, kumbaga,
white lie ang POV ni Libra. Nagsinungaling siya para makatakas na sa isang enerhiya na hindi na nagsuserve sa kanya, na hindi na healthy para sa kanya. Pwede din naman na nasisiraan na ng bait. Si Libra, Queen of Cups, pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces, pero wag maging stuck up dun sa mga signs na yon. Yun lang ang default na energy ng card na ito. Somebody, pwedeng you are in a same-sex partnership, female to female, at yung partner mo ay parang nasisiraan na ng bait. Pwedeng yung partner nasisiraan ng bait, parang hindi na siya emotionally stable, pwedeng stress sa work at sa'yo binubunton, or kay Libra binubunton. Very jealous, possessive, uh, nitpicky, naghahanap na ng mali kay Libra, pwedeng ganon. Pero pwede ding ikaw yan, Libra, yung nitpicky, yung parang nasisiraan na ng bait. Pwede ikaw talaga yung nasisiraan ng bait, Libra, kasi nga may energy nung Emperor kanina. Ito, tandaan nyo to. Ito ang core energy mo. Manipulative, kung hindi manipulative, authoritative figure, hawak ka sa leeg. Hawak sa leeg si Libra. Merong nasisiraan na ng bait, yung OA na sa selos, OA na sa emotions, hindi na stable ang emotions na pinapakita. Hindi ko sinasabing baliw, pero more of parang pagod na kasi parang nangangapa or walang kasiguraduhan. Yung emotions niya are taking the best of him or her. Enerhiya yan ng emosyon na hindi na makontrol. So, pwedeng tao yan sa paligid mo, isang babae na mas matanda sa'yo, or babae na yun na nga, hindi na emotionally stable, at naapektuhan na yung relationship. Meron nang gustong kumawala at gustong umalis, pero hindi pa siya sure. Maaaring ikaw yan, Libra, gusto mo nang umalis sa isang sitwasyon na hindi na nasuserve sa'yo, mag-venture in, tingnan mo yan, looking towards the horizon siya. Gusto mo magsimula, meron kang gusto, may iniisip ka na na I don't know, project or gustong simulan, pwedeng travel, nagplano ka, pero hindi ka pa sure sa what's out there. Nasa, yung spark pa lang na, gusto ko tong gawin, nasa loob mo pa lang. Pwede kasing umalis, yun nga yung kanina, umalis, pero stuck ka pa, may excess baggage pa. Di ba sa inyo, pwedeng kagagaling lang sa isang relasyon na hindi healthy, controlling nga, hindi na emotionally stable si partner. Uh, so, parang, alam mo yun, gagawa ka na lang, magsisinungaling ka na lang para lang makaalis ka na dun. Hindi mo gusto, pero gusto mong ikaw naman. Ako naman. Again, energies could be interchangeable. Pwedeng ikaw, Libra, yung nababaliw na at possessive. Tapos yung partner mo gusto nang umalis, hindi siya makaalis. Pero pwede din naman na ikaw nga yung um, hawak sa leeg ng partner mo na hindi na stable, masyado ng possessive, nakakasakal na. At gagawa ka ng paraan, paplanuhin mo, magsisinungaling ka. Worst, magsisinungaling ka, pero yung pagsisinungaling na yun ay gagawin mo para lang mahanap yung emotional fulfillment na talagang hinahanap-hanap ni Libra ngayon. Nasasakal na si Libra. Kung cross-watcher ka, ngayon alam mo na, nakakasakal ka. May nasasakal. Merong magmamanifest ng niya, magmamanifest ng emotional fulfillment, emotional satisfaction, na magandang bukas, manifesting space, manifesting emotional satisfaction, manifesting celebration, manifesting yung parang, alam mo yung energy, vibe ng marriage, di ba? Tingnan mo yan, mga bridesmaids, or mga may bride yata yung nasa gitna, however you may interpret it. Yung energy ng wedding, di ba? Celebration, everybody is happy, love is everywhere. Yun yung tinatry na i-manifest na Libra. If you are in a relationship, Libra, maaring you are trapped at parang gusto mo nang lie your way out na magsinungaling para lang makaalis na, para hanapin yung emotion. You're craving for emotional satisfaction. Some of you hindi makaalis. Some of you planning lang. Planning. Looking, parang umaasa lang na parang may pag-asa pa ba ako para ma-manifest yung gusto kong mangyari sa situation ko. May pag-asa pa kaya ako para makalaya dito. Magbabago pa kaya yung sitwasyon ko. Yun ang minamanifest ngayon ni Libra.
yung emotional satisfaction at emotional fulfillment. Hindi ko masabi na currently itong emotional fulfillment na 'to, maganda 'tong dalawang cards na 'to, emotional fulfillment at magpo-progress siya to wedding or emotional satisfaction. Hindi ko siya masabi na it's happening currently kasi yung core energy mo, Emperor, yung manipulative na tao. Kaya ang nasasabi ko pa lang, yun pa lang ay mina-manifest ni Libra. Hindi pa niya sure kung paano gagawin yun o pwede din naman pinaplano niya maigi para makaalis. Kasi baliktad pa yung Six of Swords mo dyan, no? Yung pag-alis, tingnan mo nasa bangkang papel siya. Alis siya pero walang kasiguraduhan, pero naglakas ng loob siya umalis. Pero reverse mo nakuha, probably, napapaisip ka pa kung should I stay or should I go. O kaya naman ay nakaalis ka ng tuluyan pero hindi pa fully naaalis sa sistema mo yung remnants, yung ghosts of the girlfriend's past. Ghost of the ex, yung mga ganyan. Kasi malakas pa ang kapit sa'yo ni Queen of Cups, yung unstable energy, unstable emotions, yung stress, yung tao na possessive, jealous, um, pinapansin lahat ng galaw mo. Pwede kasi na may history ka din talaga ng cheating, Libra. At dahil may history ka ng cheating or flirting sa ibang tao, yung lovers mo ngayon ay alam yun at para nagdududa na sa'yo. Pwede kasi na yung pagdududa na yun, dun ka na hindi makahinga or hindi makaprogress, dun ka nahihirapan kasi nga uh, walang tiwala. The Tower, ang Tower, sampal sa mukha ni Universe, something na hindi nyo kino-confront, elephant in the room. Ano yung elephant in the room? Matagal ng issue sa relasyon na hindi nyo ina-address. Hindi nyo pinag-uusapan. Hindi nyo inaayos. So, dahil hindi nyo inaayos, lang yan, may ipon ng may ipon, magkukos ng away, patuloy na pagtatalo, at gagawa lang sa universe ng paraan para pagtatalo. Paraan para finally sumabog na yung tower na yan. Kasi ang tower is always parang anything that is not built on a solid ground, talaga, magpo-fall apart talaga. Ano yung example nun? Sa relationships, ang example nun, halimbawa, itong bagong relasyon mo, kala mo ang saya mo sa umpisa, pero parehas kayong third party. Meron ng existing relationship. Tapos, nagka-third party, nagka-relasyon kayo, so ngayon, parang yun yung tower moment, hindi siya built on solid ground. It is not built on honesty. Yun. So, if what you're struggling with, Libra, alam mo yun, pwedeng karma kasi. Walang karma card dito, walang justice dito, pero pwede kasing karma na it is not built really on a solid foundation. Pwede din kasi kung hindi third party, yung iba sa inyo, pwedeng nakipagtanan, pwedeng walang blessing ng magulang, walang blessing ng friends, secret relationship, pwede din naman na taboo na relationship siya. Yun, hindi yun solid solid ground. Parang nauulit lang ulit. Pwedeng halimbawa itong Queen of Cups na to na nagagalit na sa'yo kasi alam niya yung nakaraan mo, alam niya na third party siya eh. Alam niya na third party siya. So, parang ngayon, nauulit lang, sorry. Pero maganda dun, mukhang alam mo naman na may maling nangyari nung nakaraan at willing ka to correct that. Pwede din kasi na ikaw yung yung partner mo yung cheater in the past or may history of cheating. Kaya parang si Libra ngayon ang kino-confront mo na katotohanan na hindi mo kino-confront dati I need to be out of this. Ayoko na ng pagtatalo. I want to get out. Kasi sawang-sawa na ako sa pakikipagtalo o pwede din naman na this is a sign na more pagtatalo coming. Pero ang maganda doon, you're manifesting a life well lived, manifesting the love of your life, manifesting the person that is right for you. Pero mukhang white lies ang gagamitin mo para makalaya, may pagpaplano, and pwede din naman na yung iba sa inyo, isa ko pa nakikita scenario dito ay
You are going towards this person na, ano ba yan, Libra? Ayaw mo ng cheating pero ano ka, to third party ka, may iba sa inyong ganun. You are moving towards this person na parang na-meet mo, pwedeng na-meet mo online. Very smooth talker siya. Very passionate. Parang feeling mo, nahanap mo yung katapat mo. Kasi creative person din siya. Very passionate individual. Yun nga lang nga, hindi niya pa pwedeng pinapakita sa'yo na may pagka-narcissist siya. Alam mo yung isa namang scenario nakikita ko din, magsi-stay pa kayo. Hindi, gusto nyo i-manifest itong emotional satisfaction. Ako naman, I'm gonna pour more love to myself. Pero, hindi talaga kayo makakaalis kasi parang ito yung emperor eh. Yung emperor na core energy. Pwedeng, this person will talk his or her way out. Parang hindi makakalimutan mo na lang yung mga mali na ginawa niya, pwedeng yung cheating na ginawa niya. Kasi mas smooth talk ka lang niya din ulit. Hindi ka pa makakaalis. Pwedeng this December hindi ka pa fully makakaalis. Ito nasa ano pa lang siya, nasa spiritual realm pa lang yung pagmamanifest mo or pagpaplano. Pwede din na magsistay lang siya sa plan. Kasi medyo masyado pang malakas ang kapit nitong emperor, malakas pa ang kanyang impluwensya sa iyong buhay, at magkakaroon pa ng pagtatalo, hindi pa fully ma-address yung tower. Maganda na yung tower, mawasak na eh. Pero mukhang hindi pa siya mawawasak ngayon. Dadagdag lang siya dun sa storya ng parang you will sweep everything under the rug, hindi mo na i-address yung mga issues. Siguro, yung iba sa inyo sabihin, next year na lang. Next year na natin ayusin yan. Hindi pa sa ngayon. Malakas pa ang kapit sa'yo, malakas pa ang impluensya sa'yo ng tao na kung sino man yan. Pwede kasing, actually pwede ding boss mo yan. Not necessarily lover. Pe, pero masyado kasing tight-knit eh, yung nakikita ko na energy. And dahil tight-knit, I'm assuming na partner siya. Kasi kung work yan, bakit hindi ka makaalis? Bakit hindi pa nawawasak yung tower? Bakit nakikipag-away ka? Pero pwede din actually na work siya. Pero more of emotional satisfaction. You will be in a journey of finding what really works for you. So, ang mensahe sa'yo ni universe ay bravely go. Diba, sinasabihan tayo ng bata tayo na hold a stick kapag aalis ka ng gabi o ng madaling araw kasi baka may asong lumapa sa'yo. Batuhin mo, ganyan. I mean, alam mo, hindi ka matutulungan ng stick, pero at least meron kang small weapon. Yung illusion of, you are being protected, yung ganun. So, no matter what it takes, just go. Yun ang sinasabi sa'yo ni universe. Gawin mo lahat ng ikalap mo lahat ng mga bagay, yung stick nga, to make you believe na you are surrounded by people you would surrounded by things na would help you, na would protect you. Yung illusion na you are protected. Pwede din magdasal. So, lahat ng pwede mong ipaligid sa sarili mo para maprotektahan ka, gawin mo. At magsimula ka ng mag-trek ng path towards leaving this situation behind. Hindi pa hinog na aalis ka, pero yung cards mo pinapakita, there's somebody na hawak ka sa leeg at kailangan mo nang umalis. Kasi ito ang challenge sa'yo, patotohanan itong emotional fulfillment, emotional satisfaction, wedding, or happiness. Find your happiness and manifest it. So, iwan ko na yun doon. Like, share, subscribe lamang po. At salamat sa pagbisita. Sana makita kita ulit, Libra. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!